Good morning mga kamamo. Napakaaga ngayon, alas 8 pa lang gumising na ako. At dadali natin yung sasakyan dun sa sa Kusuko Auto Shop. Siya kasi papaayos ko na tong yung sasakyan. Naalala nyo nung may mga aksidenteng nangyari dito sa sasakyan, i-claim na natin yung sa SGI. So mga Pilipino yung may-ari ng shop na yon. Kausapin din natin sila, interview natin sila kung paano sila nagsimula, kung bakit nila naisipang itayo yung ganong klaseng business. Magkakaibigan yun actually mga kamamaw, dahil mga guest ko sila before sa page sa Filipino restaurant dati. So nakakaano lang na para magbigay man lang ng inspirasyon sa mga taong yung mga kabataan pa lang, talagang bata pa lang sila. Akalain biruin mo, may mga sarili na silang business at sila na yung nagpapatakbo ng kanilang ng shop. Kaya nakaka-inspire sa mga kabataan katulad nila na sana lahat ng kabataan ni ganong klaseng mag-isip para sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. So mga kamama, papasyal tayo, papakalala ko. Fortunately mga kamama, sarado pa. Natatanda ko kasi usapan namin ni Marnel 9 o'clock at 10 o'clock kasi mga kamama, sasamahan ako ni Marnel. May parang ka-tie up sila na rental na vehicle. So ngayon makakapag-rent tayo ng vehicle na ang budget natin sa 1,000 covered ng SGI yun, dahil kasama yun sa auto pack na binabayaran natin. So kwentuhan muna tayo habang naghihintay tayo sa Ako sa itong ang sasakyan, dalawa yung kinlaim ko. Yung isa yung nakasagasa tayo ng di natin sinasadya na nasagasa natin yung nagbibisikleta, tsaka yung isa naman is nagasgasan habang nakapark doon sa loob ng bahay, sa harapan ng bahay. So ang nangyari mga kamama, yung sa gasgas doon sa may harapan ng bahay, ang covered ng SGI is 1,000. Tapos doon sa nagdent na to, yung tumama yung bisikleta, tapos yung nasira yung fender, ang calculation ng SGI nung dinala na sa claiming center nila is 3,500. So meron tayong budget na 4,500 na sagot ng SGI. Tapos dalawa yung yung magbabayad tayo ng 100 dun sa may 3,500, which is refundable naman siya. So yun yung nakalimutan ko yung tawag dun pag naalala ko paano ko na lang. Tsaka yung isa 50 dun sa may nagasgas lang. So refundable yung sa 100, yung sa 50 hindi, dahil wala tayong video or anything na ebidensya na talagang may gumasgas. Itong isa kasi yung nabangga, marami kasing nakakita na hindi ko talaga kasalanan. So ko siya dito, ma-refund ko siya. So ayun mga kamama, tumatawag na si Marnel, baka nandito na siya. Tayo ko lang sa inyo sila Marnel at saka yung grupo niya. Let's go mga kamama. Ayun, tumawag si Marnel. Ayun, tumawag siya na daw siya. Papunta pa lang daw siya. Pakita ko sa inyo mga kamama. Kasi masyadong ito yung dent yung tumama, kung naano nyo yung size niya. Ito may dent dyan. Tatanggalin yung tubing. Tapos papalitan yung fender. Tapos may gasgas na maliit dito, kaya nagmahal lang may gasgas yan na maliit lang Ayun, balak ng SGI ipinturahan na lahat yung buong likod. Kaya naman yung bayad naman yun. Tapos itong isa yung gasgas. Ayun, yung sa 100 tsaka yung 50 deductible yan, kasi nagbabayad tayo ng $25 monthly sa auto pack. So nakisuyo na rin ako kay Marnel, papasingit ko na. Tatanggalin din ni Marnel yan. Pinasabay ko na sa kanya. Tapos ito yung mga sticker, pinatanggal ko na kay Marnel. Sabi ko, tanggalin mo na Marnel kung may oras ka, may ka. Madali naman nila tanggalin, sandali lang sa kanila yan. Kasi ito mga kamama, pinasuyo ko na kay Marnel. Marnel ako ng Marnel kay Marnel. Ayan, pinasuyo ko na sa kanya. Hindi ba ako nagpintura niyan? Sabi ko sa kanya, singit mo na to, tanggalin mo yung dating pinturang ginawa ko, palitan mo na, ikaw na magpintura, ikaw na diniskarte, para at least isang ayusan na lang ang gagawin natin sa sasakyan. Napakaaga mga kamama actually. Dumating ako dito. Ay bro,
Ito na yung nakaschedule kay Marnel. Pangalan mo nga ulit. Ay, sinat pala. Ayan, kasama ni Marnel sa sa shop. Punta na daw sila. Oo nga, sigintayin ko na lang. Ayun, dumating na yung isang kasama niya. Umano muna ako dito sa loob, malamig sa labas. So ayun, kwento-kwento muna tayo habang naghihintay. So, ang schedule natin kay Marnel siguro, mga 1 linggo siguro to, bago ako bumalik. So, kailangan kong tanggalin yung sa sa upuan sa pwesto ni Jacob para mailagay natin sa isang sasakyan. Bahala ko talaga lang malit na sasakyan lang yung kunin natin para 4 lang naman kami. Ayun, para madaling i-drive, tsaka medyo kahit paano si Mrs. makapag-practice mag-drive sa driving niya, kasi kukuha na rin siya ng magano na siya magro-road test na siya. So kailangan malita sa sasakyan. Malaking tipid din mga kamamo dahil tinapat ko talaga na yung tag dito, yung road test ni Mrs. is tinapat ko sa Macto kasi bakasyon ko ngayon. Sinakto ko siya na pag pinagawa ko to, magagamit natin yung 1,000 na rental nung SGI para at least hindi na arkila si Mrs. kung magro-road test siya. So yung malita sa sasakyan gagamitin natin para doon na rin siya magpa-practice. At the same time, yun na rin gagamitin sa road test kasi magkano rin kung 3 days niya arkilayin yung sasakyan, nasa 300 plus din yun. So itinapat ko na ngayon sa SGI na sa rental. At the same time, pinagawa na natin yung sasakyan para at least malaking tipid din natin yun, diba? Dapat talaga minsan madiskarte ka kasi hindi lang basta-basta labas ka ng labas ng pera dito. Hindi rin biro ang pamumuhay dito sa Canada mga kamama. Kung hindi ka madiskarte o hindi ka matipid sa sarili mo, naku, wala kang may ipon, baka puro utang na lang ang mapunta sa'yo. Ganun ang dito, hindi naman biro ang cost of living ngayon. Hindi katulad ng mga 9 years ago, sobrang medyo okay pa yung mga bili. Ngayon iba na, pag bumili ka minsan 2 plastic ng grocery mo nasa nasa 100 plus na agad. Dati yung 2 plastic baka $50 lang ngayon ng 9 years ago. So ayun na si Marnel. Sige mga kamama, pasok muna tayo. Ito pala mga kamama, nandito tayo, kasama natin si Kuya Weng. So kasama siya, nagrupo siya nila Marnel dito sa Asoko Body Shop. Kuya, taga saan pa pala kayo sa Pilipinas? Taga Novaliches ako. Quezon City. Taga doon yung mga anak ko, Kuya, sa Almar sa Barte. Malapit ka. Natira din ako, mga ilang taon din ako din. Malapit ka lang pala. Pero usually taga Bulacan ako. So ilang taon na po kayo dito sa Canada, Kuya? 13 years. 13 years. So nung dumating po kayo sa gatong klaseng na kayo, industry na kayo nagsimula or sa po kayo nag-start? Actually galing ako ng Merlin Port. 12 years ako ron bago ako nag-full time dito sa Kasuko Body Work. As a heavy truck painter. So talagang na kayo, marami na talaga kayo sa sasakyan, Kuya? Bago ako napunta ng Canada, galing ako ng Saudi for 8 years. Ganun din ang trabaho ko as a auto painter sa Mazda company. So kayo pala titira, Kuya, ng sasakyan ko? So Kuya, tanong ko lang kasi may mga may mga nangyayari ngayon dito sa Canada, di ba? Nababalitaan niyo naman siguro yung Kuya. So ano yung masasabi niyo sa mga mabilisang pagbabago dito sa Canada when it comes sa mga policy ng mga work permit natin? Kasi ang laki na ng marami ng, lalo sa mga malalaking city dito sa Canada, nagigpit na sila. So ano yung masasabi niyo sa mga pagbabago or mapapayo niyo doon sa mga taong nagbabalak na mag-tourist dito tapos naghahanap sila ng trabaho? Alam mo yung mga ganong di ba, Kuya? Kung stable naman ang buhay nila sa Pilipinas, meron na sila magandang kita, huwag na lang mag-stay na lang sila ron kasi rito hindi madali ang buhay.
talagang daraan ka ulit sa simula. Magsisimula ka sa una. Kaya yun lang ang maipapayo ko. Saka kailangan pagka nag-decide ka talaga rito, buwan loob mo kasi yun nga, talagang dadanasin mo yung dapat mo danasin bago mo makakamit yung ninanais mo. No. Yung iba kasi talagang may dumadayo dito na nagtuturist tapos talagang gumagastos. Tapos ngayon nga, di ba? Higpitan na ngayon na wala na talaga yung mga tourist visa na nagbabalak kuno na magtuturist dito tapos maghahanap ng work permit. Wala na talaga ngayon. Kasi ang expectation kasi ng iba na galing sa Pilipinas na pagka nagpunta ng Canada magiging maganda kagad ang buhay. Hindi po gano'n na. Parang walang shortcut na kuya. Walang shortcut. Daraan ka uli sa simula. Kaya kung ang buhay mo sa Pilipinas okay na sa pamilya mo, which is better to stay na lang. Yun, narinig niyo sa payo ni kuya, kung talagang may kaya naman kayo or may pera naman kayo sa Pilipinas or something, gamitin niyo na lang sa ibang bagay or sa business kaysa sa sumugal kayo sa ngayon, sa panahon ngayon. Mahirap sumugal na pupunta ka dito as tourist tapos nagbabalak ka makakuha ng work permit, so wala talagang nakasarado ngayon ang immigration para sa mga ganyang klaseng diskarte ng iba. Payo lang ni kuya, tsaka payo ko lang yun. Maraming salamat po kuya. Salamat din. Ayun mga kamama, nandito na tayo, kasama ko si Marnel. Pupunta na kami sa yung sa rental dun sa magagamit natin sa sakay na habang inaayos yung natin. Ay si Marnel, pala magpakilala mo na Marnel. Ay ako pala si Marnel ng Kazuko. Isa ako sa mga owner. And Ay pala Marnel, kailan pala nagsimula yung Kazuko? Kailan nyo sinimulan? Kailan siya nag-operate talaga? Nag-start yan ng 2021 ng 2021 matandaan So 21 ng January yata. January, hindi ko lang tanda pero mga ganong year. So ilang kayo pala magkakasosyo dyan sa negosyo na yan? So 4 kami dito magkaka-partner. Kasama namin dyan si Kuya Ruel, si Nathaniel, tapos si Jepong, si Pong. Si Pong. Tapos ngayon kami 4 lang. Paano nyo naisipang ganitong klaseng business yung buuin nyo? Talagang mahilig na kasi kayo sa sasakyan. Actually itong mga to nung parang 8 years ago, mga regular guest ko na to sa page. So mga pa sila, mga nag-aaral pa sila nang isipin mo sa edad nila ngayon, may mga sarili na silang, kumbaga may business na silang ino-operate, kumbaga hindi na sila nangangamuhan pa kung tawag, kumbaga sila na yung mga sa sarili nilang business. So ayun, ano nga pala yung tag dito, paano nyo pala naisipang yan na to? Nangyari kasi niyan, wala kasing Filipino body shop dito sa Saskatoon. So naisipan namin na kami ang maging una. Tapos yun, hanggang sa di namin nakalain na puputok ang negosyo. Actually kasi talaga tunog siya pag sinabi mga sila yung madalas nire-recommend ng mga tropa na maayos talaga tsaka maganda yung servisyo. So ayan, tuloy mo yung mga gusto pang i-add sa tag dito. Ang i-add ko lang kung may problema kayo sa sakyan or sa body or may SGI claim kayo or collision, wag na kayong mahiyang tumawa. Yun. Yeah. So ano nga pala yung cellphone number mo na pwede nilang kontakin? Pwede nyo kami contact through Facebook, Instagram, pati yung landline namin is 306-954-1055. So ayun mga kamama, sa mga gustong magpa-repair or magpa-auto-claim, lalo na kayo mga Pilipino kayo, mas madaling makausap na ako magsabi sa inyo na pagdating pa lang, pagpasok mo pa lang mga kamama, pagbukas ka ng pinto, doon mararamdaman kung
kung bakit ka ka-welcome, gaano ka ka-welcome dun sa shop nila. Kaya kayo, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa kung may mga papaayos kayo mga sasakyan, lalo sa mga body paint, punta lang kayo sa Kasuko Body Shop. So ayun, maraming salamat naman. Thank you. Dito na kami sa ano. I'm not too sure if you guys received my email. That is for me. We haven't actually seen our emails yet. Yeah. Yeah, for rental for Your SGI. rent, Yeah, here. SGI. Yeah, so just need driver's license, credit card. Yeah. Ayun na mga kamamaw yung ano, yan sa atin, Malibu. Yan. Yan, inano ko na rin mga kamamaw na ano. Oh yeah. Natuturo yung mga scratch para kung sakaling ano, alam natin kung ano. Ay, videoan ko na rin. Para kung sakaling soli natin, makita natin yung mga scratch. Ito nakita na. Yan. Can he come back to change his name? Like, he has an accident? Oh, okay. It's just looks like the guy hit the curb. Okay. So nothing major. Okay. But if in case any issue, yeah, he can definitely Okay, come for back. sure. Yeah. And don't worry about it. I already know. Okay. So yun yung mga ano siya. Para atos pag sinuli natin, alam natin yung ano. Kompleto yung salamin, maayos salamin. Medyo mahaba ang alan to. Inano ko na rin pala, naglagay ako ng insurance mga kamamaw. Mga kamamaw, dito na tayo yan. Chevrolet Malibu yung na ano natin. Pero i-double check pa natin mga kamamaw. Pwede naman daw papalitan to. Medyo mahaba kasi. Baka mahirapan si Mrs. ay i-drive to. Kasi ano siya, talagang mahaba siya. Kahit ako nahirapan ako. Ninibago ko. Hindi ako sanay sa mga mahabang uso na sasakyan. Taka maliit yung salamin. Para ano pa rin. Medyo mas mabilis makapasa si Mrs. sa road test kung mas maliit na sasakyan yung mas maliit na kotse yung magamit. Sayang sana yung Fiat na maliit na sasakyan na yun, yung sandali lang kay Mrs. yun, parang naglalaro lang siya pa nag-drive siya. Tsaka may ano siya, may gas-gas kasi yung gilid dun, baka mamaya hindi ma-approve ng SGI for road test yung ano, yung sasakyan. Kaya mamaya nga launa tatawag ako, papapalitan natin sa sasakyan. Total naman nakabakasyon tayo ngayon. Papalitan natin sa akin sana kay Toyota Corolla man lang yung maano natin. Pero so parang ngayon gagamitin ko muna pag uwi. Mamaya mga bandang 1 o'clock tatawag ako para papalitan ko, baka meron silang ibigay na mas maliit. Ayun, so mama uwi muna ako, see you later na lang. Ayan, pa-practice ng ano, parallel parking. Tingnan natin kung marunong pa siya. Diyan ka muna siya. First ano niya. First time niya. Yan mga kamamaw, take 2 sa iba. Sa ibang ano naman. Yan na natin siya. Yan ko lang. Maganda-ganda yung magagasgasan mo ngayon. Yan natin kung saan pupunta. Yan natin siya. Marunong naman siya mag-drive mga kamamaw. Nire-refresh lang niya yung mga dapat gawin. So titingnan natin kung paano diskarte niya. Ano ba nangyari? Doon na doon mga kamamaw. Kaya mo siya. Yan, take 3. Hindi gumana yung isa eh. Tingnan natin dito sa take 3 niya. Masyado maaga. Pero medyo okay na kasi medyo malaki ng konti sa gutter eh.
Yan, take 4. Tingnan natin. Babuelo muna siya mga kamamo. Yan, take 4 mga kamamo. Tingnan natin kung ano. Oh. Medyo nakukuha na niya. Hop. Okay na. Okay na yun. Ito yung napakita ko sa kanya. Bukas mo. O, tingnan mo. Medyo okay na yan. Pero titingnan mo pa rin, sisilipin mo pa rin yan Isa pa. O, isa pa. Pero kung ano talaga, minsan, titingin kang ganyan, pero sisimple ka lang mabilis sa camera. May camera ka eh. Oo nga. Sisilip ka lang simple, hindi naman niya makikita yung blink ng tingin mong kapraso lang eh. Ang inaano ko, itong, di ba, sa side mirror. Oo. Tsaka dito. Noon sinabi mo nga na mag-stop ako dito. Oh, hindi pwede naman yun siguro. Hindi naman masisilip ng yung inspector yun yung hindi ka naman nakatitig sa mismong camera eh. Bibiling ka lang, silip ka lang konti para makita mo. Kasi kanina, kung hindi kita pinigilan, tatama yung likod sa gutter. Kung hindi kita inistapan ganun, tatama ka na sa gutter. O, ulitin mo. Ayan, tingnan natin mga kamamaw ito. Panlima. Baka makuha na niya. Medyo nakukuha na niya. Siyempre, first time niya ding hinawakan yung sasakyan eh. Kahit naman ako, mahirapan ako pag hinawakan ko yan eh. Tingnan natin siya. Medyo malayo nga siya dun sa pwesto nung sasakyan at medyo nakadikit siya ng konti eh. Ayan, tingnan natin kung mag-ano na. Nakuha naman na niya yung isa, yung buwelong wag mo na ipipihit pa kanan hanggat hindi nakakapasok yung kalahati ng sasakyan. Ayan, sige. 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 Go. Go. Ayan, nadadali na niya. Yan, medyo okay na kaso nga lang masyado binabalik mo agad, 'di ba? Pag pinihit mo, 'di ba, nakaganon nung una, gaganon siya, 'di ba? Pag gumanon siya na papasok ka na sa loob, 'di ba, ibabuela mo pabalik. Binabalik mo kasi tinutodo mong balik lahat eh. Dahan-dahan habang umaandar ka. Oo. Oh, sige. Ayun sa pa daw, nagre-request mo, nag-enjoy. Ayan mga kamamo. Tinuruan ko medyo konti yung pwesto niya. Yan. Dahan-dahan lang yung pagbalik. O, balik mo na. Oh, masyadong mabilis ang pagbalik mo. Yan mga kamama, nag-enjoy ba kayo? Mukhang yung driver yung nag-enjoy eh. Sige, hayaan natin siya para mapasanan niya yung road test. Sige, wag mo nang babalik yung manobela. Hayaan mo lang, sige, go. Wag mong babalik. Huwag kang babalik. Oh, balik mo na. Balik mo na. Balik mo na. Op, masyado na. Go. Sige. 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 Bawi pa konti-konti. Bawi pa konti-konti habang umurong. Op, balik mo, balik pa kanan. Ayan, kaliwa. Ayan. Ayan, sige. Sige. Dahan-dahan lang para mapasok mo. Yan, ayan. Sige. Sige. Op. Yan, tama. Very good. Op. Yan. Diretso mo yung manabela mo. Hindi pa yung diretso. Yan.
Yan mga kamama, pauwi na kami. Medyo okay naman siya, nakag-ikot din siya sa downtown. Hindi ko na masyado binidyo at nakapokus tayo sa estudyante natin. Yung parallel na lang talaga kailangan anuhin. Sana mapalitan itong sasakyan na medyo maliit para hindi siya mahirapan. Kaya naman niya kaso syempre bago nga yung sasakyan na gamit natin, kaya ano pa siya nahihirapan siyang gamayin yung pagpihit-pihit. Alalay ka lang muna sa sa linya mo, tapos signal ka na ng kaliwa. Dito na. Yan, kami sa amin. Yan mga kamamaw, nakasurvive. Ayan, focus ka para sa kalsada. Ayaw mo nang si kamamaw ang mag-ulat ng mga balita. Survive tayo ngayong araw na to. Marunong na siya mag-drive, honestly talaga. Nagkataon lang na ibang sasakyan yung gamit. Na dati kasi nung nagpa-practice siya, Toyota Corolla. Medyo malayo ka sa mo. Ayan, ito ko muna. Ayan ang pwesto mo. Tatandaan mo lagi lagi dun sa may tapat nung mismong signboard. Ayan. Dito ka na, kumana ka na ng konti. Huwag ka na masyadong gumitna ka na sa kalsada. Ayan. Pag ganyan, okay lang na gumitna. Hindi mo kailangan maging perfect na kailangan nasa ka. Ayan. Parallel ka. Ayaw magpakita mga kamama. Ayan mong ako na lang. Basta maayos ang niya. Tingnan natin ang Ayan, tingnan natin mga kamama ang pag-urong niya. Pero hindi siya tumitingin sa camera mga kamama. Nakakamiss yung Honda Pilot ko Pag ganyan titingin ka para sa kaliwa mo. Kasi ayaw nga dyan may papasok, diba? Parang ang layo. Malayo. Ganun mo konti. Yung kaliwa, ayan. Sige, kaliwaan pa. Sige. Hop. Diretso mo. Ayan mga kamama, matatapos na. So ayun mga kamama, natapos na ang driving lesson for today. Sana na-enjoy nyo itong vlog na to. Maraming salamat ulit. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.